Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plum Notif, giving you guys another... Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plum Notif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Motus Battle Ter D versus Nego G Pedestal 2 Finals. I-like muna natin yan guys. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe doon sa Motus Battle League at maraming salamat kayo kung bago lang kayo sa reaction video natin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at kung hindi niyo naman ma-share kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At ganun pa man, i-comment niyo yung mga saloobin nyo rito. Hindi natin natakay mga paborito yung artist. Nandito lang tayo para sa facts, meaning at message. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Ito nga pala requested to ni Juan Apolinario. Sabi niya 30 versus Nego G naman po, Sir Plano. So, nandito na tayo ngayon para sa kanyang request. Ganun pa man, maraming salamat guys. Kung ito yung finals kasi merong trophy doon sa title. Ganun pa man, let's get to it. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm master hypnotherapist. I'm an NLP, master practitioner. I'm applied psychologist. Doon sa description, doon yung personal channel ko. Kung gusto nyo marinig, kumanta o mag-rap, huwag nyo kalimutan tapusin yung video. Let's get to it. Motus Battle 30 versus Nego G Pedestal 2. Let's go. Hey! Check! Enigma nga pala nandito ngayon sa Motus Battle League. Nandito si Enigma. Ay, meron siyang ba't meron subtitles to? Tuloy natin. Barbershop. Final sa parating natin laban. Lahat mga kasama natin, mag-ingay muna tayo isang beses. Shoutouts Motus Battle League at syempre sa lahat ng nagpupursige pa rin sa buong Pilipinas para sa Battle Rap Filipino Hip Hop. Tuloy-tuloy pa rin kayo. Nandito tayo sa Hantungan 3 Pedestal 2 Tournament Finals ang parating. Sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay 8-0, puta. 9-1 na siya, diba? So, ibig sabihin natalo siya. Ito siguro yung nakatalo sa kanya, si Nego G. Kasi pinanood ko yung laban niya sa may, sa may credentials niya. Parang meron siyang talong isa, 9-1 yata. Yan eh. Roma! Kasukat pa Roma nun. Yeah! At sa kaliwa ko naman, Valenzuela represent. Dito niya ba nakuha yung talong niya? Tingnan nga. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Nego G. Kala ko si Mot. Music sa Baluarte, sa lahat ng mga tropa. Music. At syempre, shoutout sa lahat ng sumusuporta sa Motus. Nakaka-hype yan kasi yung pakiramdam ni Ter D at saka ni Nego G, pakiramdam nila nasa flip-top sila. Kasi yung presensya ni Enigma yung nagbigay ng pagkakataon para ma-feel nila, oh shit, finals na to kasi si Enigma nandito eh. Parang ito na yung pinaka-audition part para makapunta ako sa flip-top. Parang ganun yung pakiramdam. Lahat ng mga MCs na dito, tuloy-tuloy pa rin palagi. At sino nanalo ng Coitos? Judges nga pala natin sa laban na to, Class G, Saki, JN, Casper, Espero, Lipcram, at Nathan. Ito ang urado natin. Ito ang urado natin. Nanalo ng Coitos si Nego G. Pinili mo na si 30. Tig 2 minuto to. Tingin ko medyo mas stricto yung orasan natin dito. Pakinggan natin unang banat Motus Battle League. 30. Shoutout kay Enigma. Shoutout sa flip-top. Fuck yourself, folks. Finale na! Wala nang intro, mabibitay ka sa tres. Kaya sa mga nakikinego, patawad, di ako magbibigay ng less. Sinita mo si Supremo patungkol sa PBB. Feeling malakas ang puta. Ngayon ka mag-angas. Kaharap mo na si Kuya. Pinoy Big Brother. Supremo Nego G,
nung semis classic, tong settings matic na S-O-N-G. Pare awit, titirahin ako nito sa music. Yay ibabanat ni tanga. Oo, di pa ako kumakanta, pero pangako, ilalaglag kita. Double meaning. Adik, walang pisngi. Sige lang idiga mo. Nakakatawang yung tinatawag niyong lubog ang nag-angat sa ligang to. Maganda kagad yung ginagawa na opening ni 30, no? Kasi ang ginagamit niya ngayon yung credential niya eh. Yung baga, dahil sa kanya itong ligang to umangat at dahil din sa akin, nagkakapangalan ka ngayon. Nagandang establishment mula kay 30 na yung paano niya ini-establish yung sarili niya, yung resume niya, yung pagkatao niya sa harap ng mga judges witness, lalo na kay Nego G. Mahiya ka! Ramdam ko iyong takot! Di na para magpakara! Kaya paano uusad yung karera kung tong engine nyo dinagana? Ganito mag-grind by! Di magiba, karga... Engine nyo dinagana. Engine nyo dinagana. Dinaga. Parang may daga sa dibdib. Pero parang may meaning pang iba yung NG. Ko iyong takot, di na para magpakara. Kaya paano uusad yung karera kung tong engine nyo dinagana? Engine. Kumbaga yung engine makina. Kasi may engine nyo dinagana. Oh. Dinaga, pero hindi rin gumagana. Double meaning, putang. Anong bigat na mula kay ano. Ngayon ko lang nahuli yung kay 30. Nabaril si Nego G. Nego G. Engine. Fucking bars. Mula ko. Mahiya ka! Ramdam ko iyong takot. Di na para magpakara. Kaya paano uusad yung karera kung tong engine nyo dinagana? Karera engine. Ganito mag-grind by. Di magiba, kargada ko. At kita nyong na-outshine. Kasi di makinang kalaban ko. Kung puro issue lang bit-bit, chat na patay. Itong NG, Elton, not gonna lie. Filler na clone. Check nyo sa phone na pag sinabing NGL, yung sender unknown. Ang dami supporters ni 30, mga hype man niya. Iba, taga-tunaw. Pwede talaga si 30. Tuloy natin. Iwas yung mga supporters kasi maraming kurimawang flip top. Guys, mga fans ng flip top. Ano kayo, screenshot kayo tapos gagamitin kayong memes, kaya mag-ingat kayo guys. Kasi especially pag nasa live kayo, act normal, you know. React accordingly, sabi nga niya. Kasi pag na-meme kayo, patay kayo. Lalagay kayo palagi sa mga post na tao to, parang ganun. Tuloy natin. Speaking of unknown, tinalo to ni Pilos. Bilang nakawawa, wasak ka pa. Kaya paano pa sasabay sa bato kung sa pipa nga lang bagsak ka na? Panay ka, hindi ng tawad kasi alam mong kulang dala mo. Pinangalanan sarili niya na Nego para may magka-interest sa'yo. Promo, discount, markdown, sale, gets mo ba yung punto ko? Na para lang bumenta, binababa mo value mo! Ano? Ang ganda nun, napaka-direkta nun. Ginamit niya yung mismong pangalan niya para lang gamiting ladder pababa, you know. Kumbaga ikaw mismo nagkaroon ng tinatawag na self-sabotage. Sa pangalan mo pa lang sinabotahe mo na yung sarili mo. Magandang antics mula kay 30. Mo yung pera? Ilalaro mo bro? Saglit. Ulul fuck 20k 40 ko yung ibabato sa'yo! Wala kayong 40. paninindigan! Galing ko. Kita sa huli kong pakulo na sa halagang 20k nagawa ko kayong mapayuko! Corny daw magtagalog mga Bisaya, keso't taga-bundok kami, nakakakonsume.
Pero yung linya mo, bumibenta lang pag nagtutunog kami. Pakawak ng linya neto. Pero yung crowd, todo G. Galing. Tipong magbabanggit lang ng Victoria Court at Sogo, putain pa rin. Hotel, Bagong check-in. level, may linyang Calvin Klein, kay Erben, Love Ender, puta. Tapos binida pa yung feature, bagong level, baka kasong libel sa daming sinira mo na figure. Tinawag nyo kaming probinsyano, bisakol, mangmang, lahat yan inipon ko. Inaral ang Tagalog, nagsanay, nanahimik, hanggang umabot sa puntong to. At ang sarap sa pakiramdam na wika nyo aking gamit habang binababoy ko kayo. Putang inang yan. Damn. Nilait. Putang ina yan. Nag-got goosebumps, dude. Tang ina. Kinalabutan ako dun, ah. Wow. Boom, nabaril tayong lahat doon. Putang ina, nausukan tayo ni 3D. Putang ina yan, nausukan tayo ni 3D, guys. Ang kapaniwala doon, puking ina. Lahat yun, inipan ko. Puta, parang narinig. Mukhang dito yata nila kinuha yun, putang ina. Yung mga ginagamit nila, lahat yan, inipon ko. Tanga na, dito pala galing kay 3D yun, putang inang yan. Legendary remarks. Kasi ang daming gumaya ng lahat yan, inipon ko. Parang nag-Nora Honor dun si 3D. Very passionate, putang ina, nagmarka yun. Very passionate yun, guys. Especially ang mga Pilipino, guys. Pag binigyan mo ng emosyon na talagang nakakuha sila ng sympathy, ipapanalo ka nila. Pansinin niyo yung mga intense na mga bitawan. For example, katulad kanina, nag-react ako, yung laban ni Manda Baliw versus Katana. Yung third round ni Katana, medyo intense yung very passionate. Kaya parang pakiramdam ko, nadala dun yung mga tao. Pero dito, guys, sa ginawa ni 3D, pinakita niya kung gaano ka-importante at gaano kabagsik yung salitang Tagalog pag nagamit mo ng maayos. Very profound. Ang ganda ng pagkaagawa doon ni 3D. Kiramdam na wika nyo aking gamit habang binababoy ko kayo. Damn. Nilait na mga flip-top MC. Unico, Duma, One Lie, spit niya kaululan. Nang aapak pa ng MC, yung flip-top, di mo nga matungtungan. Habang ako, mula video bat, nagmotus, dinayo, 1 minutes, labis ng baon. Kaya fuck 12-month bars ni Mot. Nagawa ko lahat yan sa 1 taon. O ako'y Bisayang, nakipagsapalaran. Motus ang pinasok, flip-top kinalabasan. Bugo kayo limpiste, sa imong level pa ko nanaog, at nagbisaya na ako Rick, ubos na yung Tagalog! Wow! Putang ina yan. Ba't sobrang hype naman na itong nakamaroon na to? Unnecessary action. Ako Rick, ubos na yung Tagalog! Representative yata ito ni 3D. Dakilang hype man ni 3D yan. Masyadong sa bagay, ganyan naman mga Pilipino eh. Pag nakikita natin very good yung kapwa natin, tuwa talaga tayo. Especially pagkalugar natin. Napaka-intense ng ginawa ni 3D. Bars! Sa tingin ko, deserve ni 3D makakuha ng bars ng megaphone kasi bihira lang tayong gumamit niyan eh, especially pag magaling talaga, maganda talaga. So maganda yung pinakita ni 3D sa first round, putang ina, unbelievable. Tuloy natin Mega G first round. Bawi, hindi pa nga nag-start eh. Yo! Tinanong mo si Pilos kung saan siya galing. Oo, kaso yung punchline, tamo, di mo alam.
Oh, gago! Sige ako sabihan mong tamot, ibabalik kita kung saan probinsya ka galing. O lungsod. O baryo, pukin ang inang yan. Pukin ang inang yan. Wala akong pake kung nakapag-flip top ka na. At habang tong kalaban mong si Nego, yan pa rin. Kasi pag nag-champion ako, yung sakit isipin na oo, nakapag 1 minutes ka na, pero ngayon magsi-second ka pa rin, ano? Laban to! Yang panga mo, sige harang mo! Eh kaso, patagal ng patagal, palubog na yan ang palubog ah! Walang Diyo! Walang Diyo! Si Diyo. Yo! Standing mo 7-0, pasalamat ka kay Calix. James Bautista, maramang kung wala siya yung record, baliktad siya yung iyong hero at best friend. Oo, pasalamat ka kay James. Kasi kung wala kayong bond, malamang yan 007. Ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob hamunin yung mga flip-top MC. Eh pasulat lang naman sa kagrupo, pues kill ka mamen. Gago, bago mo labanan si Ultimate, dapat kahit walang teammate, ill ka pa rin. Okay. Kasi sabi niya kay Max Importunate, ngayong papatulugin kita sa Bicol, ayaw nang naganap. 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 Tangina, pinalakpakan pa yun ng masa. At yun ang masaklap. Tangina! 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 Naganap ang puta tas kinakatakutan ka sa motus? Kinakatakutan ka sa motus? Paano uubran kung istilong... Ay putang ina mo. Naganap! Naganap! Tas kinakatakutan ka sa motus? Bodybag kang putang ina mo kung puro pang batang wordplay ang binaon mo. Kasi paano uubra sa akin yung istilong good kid? Kung yung promoter nga ng Wild Child Apparel nilamon ko, ano? Titirahin mo ako na kesyo 3 na alak ko? Malamang! At ako'y nababagot, tang ina! Alam mo na siguro kasunod na punchline! Father of 3! Tamod lang kita! Kaya di mo ako mababata rito kung balak mo para stop. At kung ituturing mo akong underdog, saluhin mo na lang tong uppercut o undergrad. Undergrad! Kontra sa nakapagtapos, pues saludo, wala yang kontra. Hindi na rin para magpaka-goat. Tsaka no need na itago na di nakapagtoga o. Toga, tago, goat, o tag mo na yung mga nag-ghost right sa yung kayo'y kapos. Talo, oo boss. Kaso may round 2 at round 3 pa na post pa ako. Sabi ko, undergrad, di pa ako tapos, gago! Undergrad, di pa tapos, okay? Siya daw ay high, then kung matuturing kasi may issue sa pangahalili. Woo! Hayden ko, Ang Katrina hina! Lily. Kaya pala inalis mo yung TH sa 30 kasi nung nagpalit Katrina. Hayden Palit Katrina. Hayden bars, Hayden bars. Taragis ka! Walang makita! Hayden bars, baka hidden bars! Yamash! May nakakuha na? Yamashita, may nakakuha nung bara ng punchline na yun. Katrina Halili, Hayden ko. Tas parang gold. Husay din pagkaagawa dun, ha. Big props dun, ha. Okay. Naudot lang yung ano dahil sa stumbles niya, eh. May nakakuha na, may nakakuha na. May nakakuha na ba? O may nakakuha na. O ikaw, napredict mo yung Yamashita? Ter? Os? Baka Mamasita? Ayos, Ter! Sus! Talaba ba? Oyster. O di ikaw na magaling mag-predict pero di mo na-predict na unpredictable na tong negong pang-final sa tikay mapapahamak na. At baka nakakalimutan mong palabas ko to and this is Nego Show. Magbabayad ka! Sayang yung ano ni Nego G, but sa tingin ko mas intense at napakita ni 30 ng mas fluid. Mas maganda yung rounds niya. Yun, mas maganda yung mga antics niya. Although pareho silang direkta, talagang nagsasalpukan talaga. Maganda yung setup ni Nego G, but meron talagang panapos
yung high class na panapos na ginawa ni Third sa round 3, yung antics sa round 1 niya, sa dulo ng part niya, yung climax mas intense yun para sa akin. Even though magandang ginawa na antics na Nego G, sa tingin ko kinapos lang siya ng konti talaga. Kailangan niya makahabol sa bigat ng ginawa ni Third sa almost kalahati ng panapos na round ni Third. Yung panapos, yung climax na Third, yung nag-establish ng round na yun. So, first round, ibibigay ko kay Third. So, parehas silang direkta, pero mas maganda at mas madaling makuha yung setup na Third. Tuloy natin. Sorry. Binaha. Alam nyo, kita mo naman, sir. Lubog, oh. Muntik na akong di makarating sa got bars. Na-stranded ako, mga ano ngayon, Lex, half hours? Hindi. Plano ko next year, sumali ng isa buhay. Pag nanalo yung premyo, matik, parehas tayong dumana sa hirap. Pero yung akin, naging aral at leksyon. Naranasan ko din mag-ulam ng toyo, Nego. Pero sausawan, lechon. Airpod mo, walang bilib sa'yo, tol. Pakitaan mo. Sakto, may sakit siya sa puso, di ba? Ayun, gulatin mo. Ganon magpabilib. Yung kapatid mong epileptic, kikilitiin ko hanggang sa manginig. Ano, nadawit ba yung binibini? Pag inaatake na ng epilepsy, papatugtog ako ng gimigimig. Alam kong 40 mo tong jokes, kinakagat ka sa ligang to, habang yung tres, passing pinasok ko yung linya mo. Kalaban masusweep, tsak butas tong pesting to, paniniwalang nagwales ngayong gabi nang lumabas yung swerte ko. Bihira tong mag-miss, kalas kanyang bituka, tinira ko tong beach, labas ay naka ng puta. Nego G? Bakit? Gangster ka ba sa tunay na buhay? Naranasan mo bang makulat at mapag-initan dahil sa dala-dala mong kulay? Ako'y nakilala na unknown, yan napiling kasangkapan. Kasi kung tunay ka na G, kasalanan ang magbanggit ng ngalan. Isa ka lamang wannabe, at kaya kong patunayan parang salitang kulon. Silent lang yung G, pero amoy mo yung galawan. Itong Maganda yung antics na ginagawa ngayon ni Third kasi pinapakita niya ngayon yung knowledge niya about streets, kasi street credentials yung mga bagay-bagay na pag G ka, gangster ka, you never snitch. Hindi mo sasabihin na gangster ka, hindi mo sasabihin na G ka, hindi mo pa rin sasabihin kung ang street ka, dahil gangster ka nga, you don't say whatever na nagko-contribute o nagbibigay sa'yo ng pagkakataon para makilala ka. Kasi ang mga G talaga, they don't trust anybody, unless nasa hood sila, kung sino yung makakilala talaga nila. Kasi hindi mo pwedeng pagkatiwalaan natin, which is may kaalaman si Third. Sa tingin ko na i-implement niya yung idea at knowledge niya dito sa laban na to. Tingnan natin. Lakad tatalsik na parang kudita, Eds. Pinaghalong pula at saka asul, tsak magkukulay ube ka. Speaking of ube, nag-reference to ng ube. Tas yung punchline, halay, putang ina, dat binibitin to. Kaya pala halay ang angle kasi yung tira pinilit mo. Ube ka ng ube, hoy tanga ang corny na. Kaya paano mo nasabing bright idea kung nangangamote ka? Meron pa sabi niya, Motus Battle League. MBL, pues LBM sa akin to. Yung MBL bumagsak sa LBM. Ano bang nakain mo? Masakit daw pagkalamon kasi throat hurts, ha? Yung sound pang sober, nagka-round sa lalamunan, parang goiter. Tolskin mo ang bugok, ideya pantulok,
Kasi yung truth hurts, magiging throat hurts pag katotohanan di mo malunok! Kesyo ghostwriter daw ako ni Supremo. Tanga yan na detalye. Kasi kung nag-ambag ako ng sulat, wala ka sa finale. Usapang ghost, pues, ating emerge uli sa court. Punto sa nagbabalak hamakin. Naging reverse Ouija board. Multo na nagtatawag sa akin. Diba, sir? Shoutout nga pala kay Admin Multo din. Admin Multo ng Goodbug po. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin. Pinapaalala ko lang. At follow niyo rin ako sa Facebook. Goodbug Pro. Nasa description. Tuloy natin. Agaran kong dinurog to. Sa hangin tinangay at kaya ako minumulto. Sa daming pinatay. Minamahal ka ng crowd. Pawang iniintras si Iho. Tamang buhol ako ng lines habang sinisinta si Nego. Sirain mo, imahikot buhay. Pati iba hamakin, pero tong battle, malabong maging draw kahit panay ka pinta sa akin. Katamad! Katamad! Kailangan pa bang i-Englishin yung sintas? Para malaman nyo na lazy to? Walang equal rights tablado ka sa stage na to! Psych! Wala kong TF tas pagdayo, sagot ko lahat. Hindi to sumbat. Napagsabay ko pag-aaral, pati passion sa rap. Asawa't anak, nadawit ng walang kapararakan. At yung sakripisyong nagawa ko para dito, Nego, yun ang di mo matatawaran. Very intense sa 3D. Siguro, maganda yung pinapakita niya mga rounds, no? So, sa tingin ko, kailangan niya maglagay ng konti mga detalye kasi nagkakaroon siya ng yung scheme na ginagawa niya at yung formula kung paano siya nagra-rap, which is, ito 1 year ago na naman kaya okay lang, pero kailangan niya maglagay ng mga detalye, yung mga maliliit na detalye na pwede pang ma-highlights para mapunta doon sa idea na yun, kasi yung kada one-liner niya malakas pero para sa akin, pag palagi ang ganun, nakaramdam na ako ng konting umay lang, pero pasok pa rin sa panglasa ko yung ganun. Tuloy natin. Sa tingin ko, naramdaman din ng iba yun kasi parang ang lumalabas, most of his lines are statement. Ang statement kasi okay lang pero kailangan talagang hindi siya parang magmukhang generic, di ba? Kasi kailangan pa bang Tagalogi at Englishin yung sintas para masabing lazy to. 'Di ba? Yung lace tawag doon sintas. Pero pwede mo ring sabihin sa iba, 'di ba? So, napaka-importante din talaga na kung pag sinabi natin na si Nego walang ibang ginagawa kundi matulog lang sa bahay at puro lang ang hilig lang magpataba, magpalaki ng bayag. Hindi mautusan sa bahay. Kahit pag sintas ng sapatos din niya magawa. Kailangan pa bang Englishin yung sintas para masabing lazy? Parang ganun. Parang kahit pa paano merong build up. Yun lang yung gusto kong sabihin. Kasi kung biglang nagtatapon lang ng ganun, parang, which is okay naman, pero pagpalagi ang ganun din talaga, makikita mo na yung build up ng content na yun, nawawala ng saysay pag walang ganong klase ng detalye. Para kahit pa paano kumunik at hindi siya maging tinatawag na generic. Kasi kahit saang tao, pag binanggit mo yung bagay na yun, generic siya, di ba? Pero na-appreciate ko pa rin. Sa tingin ko, dahil 1 year na to, na-improve naman siguro na 3D. Napanood ko naman yung laban niya ngayon So, pero sa tingin ko, nahanap niya yun. Pero malaking bagay pa rin dahil ngayon ko pa lang siya nire-react. Importante na makapagbigay tayo ng mga pointers para mas lalo pang gumaling yung mga artist natin. Tuloy natin. Balang pahinga natin! Yo! Pinanood ko yung entry mo sa napakaraming magaling challenge. Sabi niyo, tulak Kalabaw, Mula Mindanao. Putang ina, Mula Mindanao, tinulak niya yung Kalabaw. Solid! Grabe yung bars ako yung napareact doon. Ang lakas mo, Third! Ang bigat nun! Tapos binordplay niya yung mafia. Sa minamafia ang kalaban niya, walang kaso. Ang kaso, overtime. At si M-Site ang may atraso, boss. Ba't mo hinayaang mag-OT yung nagmamap, bro? Lampaso! Wow!
galing. Nakikita yung gusto kong sabihin, guys. Ginamit niya yung idea ng lampaso at mafia. 'Di ba? 'Di ba? Parang minamap niya daw, map, 'di ba? Yung paglalampaso English noon minamap niya. Tapos ginamit niya yung bars na ginawa na tumatak mula kay 3D. Tapos sinabi niya na site o ginamit niya ngayon bilang prop si site para makonect yung lampaso kasi lampaso yung pagmamap sa mafia. So nagkaroon ng leverage yung punchline ni Nego G dahil meron siyang substance at yung substance na yon, yung content na pinaggalingan, yung mismong ginawa ni 3D. So pinakita ngayon ni Nego G na mas mahusay siya pagdating sa punchline at pagkonekta ng maayos na linya. Very credible yun at yung value niya tumaas. Na parang yung mga punchline na ginagawa ni 3D nasisilipan. Napakahusay mula kay putang inang Nego G. Umpisa pa lang bumabawi talaga siya kasi sa first round niya. Oo, lampas na sa limit sa pag-OT. Panalo pa rin yung nakuha, tila di na fair. Dapat tahimik ka lang. Kasi sa ginawang OTP yung binigay sa'yo, hindi yan dapat sinishare, ano? Ano, G? Cash yung pinag-uusapan dito, di lang basta pluma at letra. Saktong sinabi mo kay Pilos na yung pinalak. Ayan, pinahirapan mo yung sarili mong makuha yung pera. Nalak yung pinalak. Tangambuga! Pinalak, tas pinalakpakan nyo pa! Ano sasabihin mo? Nagtapat yung 3 at G. Kaya mahina yung connection ko sa kanila, ganun ba yun? Eh paano kung sabihin kong 2G lang to kasi sunod kay class ako yung pangalawang G magkakampyon? Dismayado sa'yo si Arik. Hanggang 1 minutes ka na lang daw kasi nag-choke ka ng debut mo, ikay pinahamak ng sulat. Kaya puta, paano masasabing magkakampyon eh hindi nga pinatapak sa gubat? Puno. Putang ina, burst na naman yun. Ang gandang connected na naman yun. Yung idea niya, paano to magkakampyon? Hindi nga pinatatak sa gubat. Kasi yung pagkakamp mo, pagpunta sa gubat, nagkakamping ka eh. Napakahusay na naman mula kay putang si Nego G. Talagang umapalag si Nego G. Connected yung punchline niya. Maganda. Puno ka pa naman. Ulo ng unknown. Pinuno. Unknown. Yung pagchuchok ba kasama sa kanya mga tinuro? O pues happy ba kayo na maning-mani sa akin tong inyong sinugo? Leader ka nila? Kita naman. Di ako na-surprise, di. Ikaw? Officer in charge? Oh, I see. I see. Tapos Dark Horse ka ng turna. Dark Horse daw siya ng turna. Tangina, double meaning niyon. Gamit yung OIC na nakikita ko pero OIC pa rin kasi yun yung idea ng mga mga officer. Mahusay. Gumaling si Nego G, bumabawi siya second round. Pues eto yung tuna paelyang hinain. Woo! Isa sa mga linyang na-spit niya. Oo, gets namin yung movement ng horse. Pael. Yeah, okay. Makinig ka. Kasi baka di ka aware na nandito ka sa gut. Be sharp. Tagilid ka. Tinira yung pagiging pratman ni Dave Denver, sabay nagbanggit ng pasta, carbonara, spaghetti. Oh shit. Tangina nag-reference ng prat, sabay biglang pampahaba ng buhay ang puta. Long live. Pansit ang pahaba. Tangina mo, tumitira ka sa kapatiran. Kesyo di ka agarang sinali. Gago kaysa puro ka fraternity, asukisuhin mo paternity, malapit na kabuhanan ni Hani. Sasabihin nyo, ito pang flip top. Pinanis lang ng tulad kong true rhymer. Tamo, pati pagbubuntis ni Hani na bring up, ganon mag-two-liner. Tangina, walang trabaho, pero pag may battle, panailipad, kesyo sponsored yung flight ng bay. Gago panay, taas lipad na lang yung gago, wala ng balak mag-apply o apply, taas lipad, tangina word plane. Up, fly. Panay lipad. Tapos word play na. Putang ina yan. Galing. Tangina mabawi si Nego G. Tangina content wise. Wow. Madedelikado. Isa pang punchline. Tanggal sarado si 3D sa second round. Putang ina. Isa pang punchline na bigay ni Nego G dito. Burado na yung second round ni 3D. Gana. Ing ina mo,
Maghanap ka ng trabaho, bro. Tirador ng Timog pero umaasa sa pamasahe ni Mayor. Apakagago, no? Kesyo siya daw ay naka-aeroplano. Oh, hambog, puro ka-aero. No plano mo? No plano mo? Hambog. Putang ina mo. Shit. Fine, let's go. Hambog, puro ka. Hambog, puro ka-aero. Teka lang. Fuck. Puro ka aero, no plano mo? Gago, wala akong burst tungkol sa pagsasyabo mo, wag mo akong pandilatan. Maagnas ka dyan. Tsaka wag mo akong pinagpupurin ng solid. Tingin mo, gas-gas na yan. Solid gas, o may isa pang elementong hindi nabanggit. Kailangan pa bang sabihin? Basta, hintayin nyo na lang sa round 3 kung sino sa amin yung magiging. Tunaw! Sayang yung second round. Nakuha na ni third yung second round. I'm sorry, Nego G, but I like what you did, but it's not enough. Pag nag-choke, guys, you know, very strict ako dyan talaga. Nakasira talaga yan. Slip-ups, stutter, choke. Regardless, kahit ano pang sabihin ng mga tao, kahit pag ganun, after siguro ng huling punchline, pag sinakita nyo, alam nyo mag-choke kayo, 1.5 maximum of 2 seconds, pag naramdaman nyo nag-choke kayo, i-time nyo na kagad para hindi masira yung qualification at yung mga bar na inihanda ninyo. Sayang yun, putang na second round, nakuha na sana ni Nego G. Tinuloy niya pa. Na-distract din siguro kasi siya, si 3D kasi, dami rin kasing galaw eh. But second round, nakuha na ni 3D. Sayang yung ginawa ni Nego G. Nakaka-disappoint. Mediocre pa rin talaga. Kailangan nyo talagang mag-practice, Nego G. Nakaka-disappointment. Ako na magsasabi na disappoint talaga ako ng sobra. Panalo ko sana sa second round, man. Nadismaya ako dun. Ang ganda ng mga ginawang punchline dun. Sayang lahat. Na-distract siguro siya. Kuha niya na sana yung second round, man. Nakakainis yun. And I'm pretty sure masama loob ni Nego G sa laban na yan. Sa second round. Kasi nakuha niya na yun eh. Sumama tuloy yung loob ko. Nadismaya ako, guys. Tangina. Nadismaya ako. Kasi kailangan, nakuha na ni Nego G yun eh. Nakuha niya na. Pero I'm very fair. Gusto ko makita ninyo na may prinsipyo ako na kahit maganda yung pinakita mo, kahit paborito pa kita o gustong-gusto kita, kahit gustuhan ko pa yung round mo, basta nagkaroon ka ng ganun, guys. Alang-alang sa mga taong nakikinig sa akin at sa prinsipyo na meron ako, sayang. Sa akin, nakuha na kaagad ni third yung second round dahil sa maliit na pagkakamali na yan. Kasi ang battle rap, hindi rin yan basta-basta kailangan mo talaga dyan, guys, praktisado ka. Kasi kahit pangit yung punchline mo, kahit hindi man masyadong maganda yung mga banat mo, pag hindi ka nag-choke, maganda yun. Kasi may pag-asa yun kaysa sa mga tao maganda yung punchline, pero nag-choke palagi, o hindi ma-spit, ang laking bagay, ang pinakamalinis na performance. At sa tingin ko, natuto dyan si Nego G, and I'm hoping na sana sa laban niya, karapatan niyang mangain talaga ng mga artist. Kasi sa tingin ko, ang taas ng potential niya dito eh. But na landslide siya ni third day, first and second round. Tingba lahat pakinggan natin. Sige mo na. Nanalo ka kay Atoms kasi nawala sa round 3 kalaban mo. Pwes ngayon, round naman ng 3 ang magpapawala sa'yo. Kaya daw ako dumayo kasi walang malakas sa Mindanao. Patunayan mong mali ako. Kasi pag ako nag-champion ngayon, ibig sabihin walang malakas sa inyo. Magtawag ka ng tropa. Papalag ako kahit sino dumating. How ironic na yung pill na tinuring yung gamot, sa akin nyo lang nakitang gumaling. Ano? Masasakit ba? Di lang ubos, masasaid pa. At kaya lang naman gusto mong itong batong 3 para magkapapel ka. Payat, walang laman. Ulol ba to? Pues kakatakutan mo. Kasi yung tinuring nyong buto-buto ang naging tinik sa lalamunan nyo. Ganda na kagad yung mga burst yun eh.
Kaya iwasan din talaga ni 3D na na generic yung punchline niya kasi walang specification eh. Katulad gusto niyo lang tirahin tong 3 para magkapapel ka 3 puno, 'di ba? So kailangan merong laging padirekta talaga kay Nego G. Yeah, yun lang yung substance na sa tingin ko nung panahon na to 1 year ago wala pa at hindi pa nakikita ni 3D. At para maging hindi generic yung bagay na yun, kailangan mo palaging i-connect sa kalaban mo. Regardless if it's personal o sa pangalan nila. O kailangan banggitin yung pangalan nila mismo. Diba? Etong Nego G, parang ganun. Para kahit paano meron siyang pagkakakilanlan, yung baran na yun. Diba? Tuloy natin. Sirit tong bidang ghetto, arit ko in-embrace. Delete yung linya Nego kahit boses erase. Rhyme ba ka mo? Natansya gawang detalye. Delete yung linya, boses erase. Basta walang sinabi. Nag-init na ako, pips. Handa sa gulo. Nag-aapoy to. Pinilit kong ma-reach. Hanggang sa maabot to. Barok na tanga. Takot ka pa nga. Pupuntos yung abo ngayong pasok sa banga. Maayos na rhyme na may suntok. Si Nego nagsisibat dumating pa. Habang siya pinipilit na lang itugma yung sinasabi kasi nagsisinungaling na. Balik na rin natin yung kasabihan. Siya'y matututukan. Ngayon tong kahoy kinatok, may matutuluyan. Iwan pa rin to sa akin kahit itodo pa yung face. At di ko kailangan ng N-word para babuyin ka sa race. Copy, sa kape, linya yun ni Tats. Pating sa patingin, linya yun ni Antonio. Pati yung graveyard shift, linya yun ni GL. Tangina na pag-isa, in-expose ko na mga ninakaw mo, letterface. Wala ka ng mukhang ihaharap sa kanila. Naalala nyo to? Pas na muna sa mattol. Sensya na, wow. Nagawa pang mailatag yung kalaban na panatag. Pues ako unknown pa rin na ultimo yung sensya mo. Di ako mapaliwanag. Di ako nangangaliwa. Pagkaligaw din proposal, di basta masasaktan. Pero tong kaliwa ko pag tumama, menopausal, di ka na madadatnan. At tong kanan tatama, all in tight. Never wrong, call it customer cause it's always right. Tagahanga to ni Class G. Di nahihiyang umamin. Idol mo yung Class G? Yung nangingilag sa akin? Standing non 6-0. Namuntik matalo kay Hispero. Ako 8 laban, lahat 5-0, wala ni Galos bro. Kaya anong panama ng class mo? Kung yung course nga tinapos ko. Issue sa sak? Sa akin di po pwede. Magmumukhang magsasaka kung sasaka lang nakadepende. Lulusot sa block, ako naman yung mandadakdak. Kasi guru man o terdi, helicopter man o Kobe, tsak mamba bagsak. At yung linya mong, ano yung course mo? Curse 1? Masaya ako sa'yo, ha? Panay filler yung dinura mo, pues. Huwag ka nang mag-alala. Pagkat kung usapang title, silver to sigurado. Wala daw anon sa finals. Nasa talampakan ka lang bro. O di na ako anon pagkatapos. Kasi sa kampyonato, papangalanan na ako. Tinawag na bracket of death, hanay namin. Kasi may diamante, crowd favorite, undefeated, kampyon, naisali chong. At inisa-isa ko lahat na mapakita na ako yung diamanteng, crowd favorite, undefeated, na magkakampyon! Ako yung walang music eh, suwak. Ang sayo ngayon lumalampaso, Nego. Pinatay ka ng walang track, ganun kalinis trumabaho. At ikaw na mismo nagsabi nito, Teddy, Pilos, Tipi. Ang ganda ng ginawa niya. Pinatay ka ng walang track. Ibig sabihin, wala man lang mga bakas. Paso, Nego! Pinatay ka ng walang track, ganun kalinis trumabaho! At ikaw na mismo nagsabi nito, Terdi, Pilos, Tipi, balik sa simula, pues meron lang kaming isisiwala. Pilos, ako na yung kampiyon! At ikaw yung runner-up na hinahanap! Bakit kayo namin? Yo! Ginawat pa si Pilos.
Tangina, magaling din yun si Pilos, putang ina yan. Wow! Shit, tangina. Nabaril si Nego G. Boom. I'm sorry. Sorry Nego G, but shit, na landslide ka. Tingnan natin yung third round ni Nego G. Maganda yung ano ni Pilos, TP, balik sa simula. Pues meron lang kaming isisiwalak. Pilos, ako na yung kampiyon! At ikaw yung runner-up na hinahanap! Ibalapay ka natin! Yo! Yo, yo, yo! Alam kong karamihan dito, ikaw yung manok. Malugod ko yung binibigay. Kaso ngayong pangatlong ikot, kung may pangatlo sa pangalan, pangatlong beses nyo rin i-deny hantungan game! Kasi di naman sa pagpapaka-bitter, di rin naman ako binalot ng ano. Pero alam kong kahit di mo makuha yung Peter, tilaok lang sa'yo. Kasi mayaman ka, di ba? Nung semis, nagbalibag ka ng 20 mil sa lapag. Lahat naglaway, nagantay na magkabahagi. Sige ngayon mo gawin sa harapan ko yan. Alam mo yung lyrics ng Alalay ng Hari? Pupulutin ko lahat ng binitawan mo, gago. Tangina mo. Kasi mayabang ka, Terdi Piamonte. Anong klase kang tao? Shout out sa magulang mo, ma'am, sir. Ano ba naman tong batang nalikha nyo? O may piya kayo sa apelido. Pero ano tong pinaggagawa nyo? Di ba nandadamay ka na magulang? Yung tatay ni Pilos, tinawag mong Erning. Pero ba't kamo wala silang ipon ngayon? Gago, alam kong invento mo lang yung Ernie na yon. Pilos pre, sa pamilya nyo may Ernie Baron? Ernie Baron, wow. Ang galing. Balitaan mo ako At may nabalitaan din ako sa'yo na nagkatampuhan kayo ni Honey dahil di mo siya nabili ng milk tea. Nako, alam ko na yan. At bilang parusa niya sa'yo, 1 linggo kang walang kantot. Nako naman, hindi mo binilhan ng milk tea, yan tuloy. Sago-sago na yan. Tangina, basic cravings ng buntis, hindi maibigay ang puta, bitch, please. Yung babaeng pinangakuan mong hindi magsisisi sa'yo, hindi man lang makatikim ng cream cheese. O kaya cookies and cream, chocolate chip, coffee crumble, basta kahit anong sisi para kay sisi, ipagliliban pa ba? Gagawa ng silbi ng binadipag mo si Didi kung yung bibi mo iiwan ka na. GG yan. Putang inang, galing ni Nego G. Ba't siya nagkakalat dito? Putang inang yan. Nego G, pag naririnig mo ako, hopefully, sobrang galing mo na ngayon. Ayan yung mga klase ng mga, meron ka talagang skills at talent. And I'm pretty sure. Tang inang yan. Malayo mararating na Nego G. Putang ina. Pakahusay din putang ina to. Bata na to. Third D, Nego G, Pilos, tapos si Katana, Casper, meron silang 4 na literal na Kurimaw sa Motus. Shit. May heavyweight sila 4, Pilos, Nego G, Third D, tapos si Casper. Katana din pala. So 5 yata yun. Mga heavyweights nila. Nego G, tangina, maganda yung mga banat niya. Content-wise, guys, Nego G, sa tingin ko, isa sa pinaka-the best. Pasok lahat Connected talaga sa kalaban. Kasi yung pag-establish niya ng mga idea na yon, hindi malayo. Laging papunta doon sa kalaban niya. Tas naapaggamit pa siya ng mga kilalang mga pangalan bilang isang punchline o props para mabuo yung sangkap. Yung sangkap na yun. Napakahusay ng taong to. Nagpabaya pa. Sayang. I'm a big fan of Nego G now. You know? Big fan ako ni 3D. Panalo na siya rito, first and second round.
Pero nakikita ko na kung hindi nag-choke si Nego G ng second and third round, makuha pa ni Nego G yun. Makuha pa sana. Pero na-landslide na si Nego G dahil sa second round niya. Nakuha ni third ring, napakalakas ng first round ni third ring. Nakuha niya yun, garantisado. Pero yung second round, ang lakas talaga nun eh. Nag-choke pa kung saan bandang huling-huli. Sayang yun. Putsang ina. Na ano siya dun. Sayang talaga. Kasi bumabalik sa alaala ko, na-refresh akin yung mga artist ng mga battle MC sa Motos eh. Siguro pwede ko base sa pagkakarinig ko ngayon, sa pagka-analyze ko ng mga bara, Nego G, Casper, Third D Katana. Lalakas. Pilos. Panglima siguro si Philos. So, Nego G, Casper, Third D, Katana, Philos. Tanga na malalakas sa Motos. Tanga ang ganda ng mga banat dito ni Nego G. Very advanced. Tanga nagkalat pa. Sayang. Top 1 ko to si Nego G. Sa tingin ko. Base sa pagkakarinig ko ng mga punchline niya. Connected lahat. Sayang. Pues ito, FF. Nego G na final form. Sa crucial game na kung saan meron ka ng 5 fouls, sige lang sundot na mga linya mong reach nang hindi mo naabutan yung final score o sasabit ka sa akin. Gagraduate ka tulad ni Good Kid na tinugahan ni Class G nung season 1. Tangina, napakasimple lang ng plano para sa weirdong yan. Yun na yung ma-execute ko ng perfect itong aking simple plan. Perfect Ako simple yung literal na dark horse ng turda. Wala nang kabayong maitim na to, ako'y confident par. At ang mag-champion yung negro sa liga, hindi yan accidental. Negro Occidental. Putang inang yan. Unbelievable, pukang ina. Nego G. Tang ina. Kung hindi lang talaga ako strict, guys, second and third round makukuha ni Nego G. Kasi ang ganda ng mga detalye, guys, and I'm pretty sure na-appreciate yung ginagawa niya. Sinadya to. Kaya sa mga nagdududa dyan, ito yung answer. Kasi walang hassle na nakapasok tong N para putripin tong produktong Hansel. O bata ka na siya, di ba? Din mismo't sa'yo galing. Dinggin mo't atupagin na kahit magtulong kayo ni Hansel, bibinggo kayo sa akin. Sayang na landslide si Nego G. I'm very sorry, Nego G. Sa tingin ko nakuha mo naman yung top 1 sa Motos bilang heavyweights para sa akin. But I think nakuha ni Third D. I'm very sorry. Third D, first, second round, and third round. All 3 rounds nakuha ni Third D. But ganun pa man, Nego G got my respect. Napakahusay na. Siguro, yung third round niya maganda rin kaso kinapos na siya ng mga punchline din eh. Iwasan mo talaga mag-choke, guys. Especially dito sa channel ko, sa tingin ko alam nyo na yan na sobrang higpit ko talaga. But hopefully, ako talaga makita nyo ako talaga. Nadi-disappoint din ako sa isang artist kasi pag nakita kong magaling tapos natatalo na nadi-disappoint din ako, nagigilty ako na parang ang sakit para sa akin na ipanalo ko yung si Third D even though napakalinaw na second and third round nakuha ni Nego G. Pero dahil nga mas malinis yung performance ni Third D, mas magandang pakinggan even though may part na tawag dito very generic pero naitawid naman ng maayos at may mga part naman na hindi ko pwedeng i-disregard na okay naman yung punchline talaga at malinaw para sa akin. Maganda rin yung intention at yung intention sa sulat na yun very important. So sa tingin ko 1, 2, 3 rounds nakuha ni Third D dahil nga lang sa idea ng pag-choke ni Nego G sa second and third round. Very kalat lang talaga. But congratulations pa rin kay Nego G, sa tingin ko napakahusay. Ang maganda maglaban Nego G at saka si Casper siguro. Yeah. Maganda kumanap ng detalye si Nego G, napakahusay. Ganun pa man, ang pretty sure, tingnan natin kung sino mananalo. Husay. Alam ni Third D na
tagilid siya kay Nego G kung sakali. Maganda lang talaga yung pinakita niya at I'm pretty sure dahil sa choke. But napakahusay ng pagkaagawa ni Nego G. But I'm really sorry guys. Alam ko may mga big fan talaga si Nego G guys eh. But 3D got the upper hand. Dahil nga mas malinis yung performance niya. Pakahusay. Antungan 3, pedestal 2, 30 versus Nego G. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At para sa inyo lahat. Pag uwi ko ng Pilipinas, manonood din ako dito sa Motos Battle League. And I think nagugustuhan ko yung ano nila. Yung paano nila yung na-handle. Medyo mainit lang, nakita ko nagpapawis siya Enigma, tapos si Nego G nagpapawis din. At then, grabe yung enerhiya na yun. Grabe yung finals na battle na yun. Shoutouts nga pala. Gusto ko muna siyempre magpasalamat. Unang-una siyempre sa ulo ng flip top. Shoutout Enigma. Maraming salamat. Sa Crown Manila, siyempre palagi. Pops Nico Batin, Pastry Vapors, kay Christina, Kaaway, maraming salamat. Art of Coffee, sa Dollar Records, maraming salamat. Sisi Griffith, maraming salamat palagi. Dentalica Dental Clinic. At sa lahat ng mga tropa, Dollar Records, kay Utol Plus One, kay K3U, maraming salamat sa inyo lahat. Kay Merck, maraming salamat. At Boss Benji, shoutout kay Boss Benji. Wala na kayo dadagdag Benji ha. Ako magsabi. Ang kampiyon ng Pedestal 2 2023 Motos Battle League. Ang boto ng hurado 7-0. Mag-ingay tayo lahat para kay 30. Shoutout pa rin kay Nego G. Unang-una shoutout sa Capitolio, Wildside Apparel, sa buong crib gang dyan sa Mindanao. Shoutout din kay Mapti sa solid na na to, Love Dice. Shoutout sa Kasukat. Siyempre kay Boss Ari, thank you sir. Kay M-Side sa Tacoma. Mga ulol kayo kung naniniwalang magkakaway kami. Tapos yung mga sila Vicente, sila Slack. Siyempre, thank you sa mag-ina ko. Mama at papa ko, thank you sa suporta. Yari ka sa akin, Class G. Shoutout sa UPDC Clothing ni Kuya Jaiman Selyado, sa Dirty Boys Apparel, tsaka sa UPDC. Tapos ito, shoutout sa lahat na to. Una-una sa lahat, sa asawa ko, sa tatlong anak ko, sa mga baya ko, kay Jeff, kay GN, kay Kuis Robin, kay Isyang, kay Kim, sa Baluarte, kay Kuis Baby Boy Rino, kay J. Maya Arce, para sa solid na bandana pagkakabel. Sa buong po ng Jackpot Music, na nakasuporta hanggang dulo, sa pinakamalapit na ranger, kay Mr. Jude, sa mga katrabaho ko sa Laysan, sa Zelda 14, sa Team Ayos, kay Carlo Parenas, Eugene Mas, kay Jonathan Roldan, kay Richard Casida, kay Edwin, kay Janmar, kay Steve, kay Jerry Coronel, JM Peñalosa, Robin Cruz, kay Boss JR, kay Paring Jun at kay Paring Murder One. Maraming salamat, babawi ako. Ganun na lang pala guys, so obvious naman yan, 1, 2, 3 nakuha na ni third day. Landslide na yun, first and second round pa lang. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan niyo yung reaction video na yun. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at sa ganun, huwag kayo magalit guys, kung may masabi man ako hindi maganda sa artist na paborito ninyo, nagre-react lang tayo rito. Okay? Yun lang. Ganun pa man, kung nagustuhan niyo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na paligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala na good po. Ingat kayong lahat dyan. Peace out. Kita-kita sa susunod na video.